Ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang mawala ng lahat ng yaman sa isang iglap o ang mahulog sa taong ni minsan hindi mo akalaing magiging mundo mo? Kamusta? Ako si Miss Sandra at ngayong araw may kukwento kong isang istoryang magpapatunay na ang tunay na halaga ng tao hindi nakikita sa suot na damit o sa laki ng mansyon na tinitirhan. Kilalanin natin si Jeffrey, isang bilyonaryong halos mamatay na sa stress at bigat ng responsibilidad. Cold-hearted, sunod-sunod ang problema hanggang sa isang gabi, muntik na siyang makasagasa. Pero ang babaeng muntik niya ng mabangga, isang pulubi. Isang babaeng laking kalye na walang inaasahan kundi ang bukas. Sabi nila, don't judge a book by its cover. Pero paano kung ang mismong pamilya mo na ang humuhusga? Paano kung ang mismong taong dapat mong pagkakatiwalaan ay siyang pilit na humahadlang sa pag-ibig na nagpapatibay sa puso mo? Mula sa kalye hanggang sa loob ng isang marangyang mansyon, ito ay kwento ng pag-iibigang bawal, ng mga lihim na sumira sa nakaraan at ng pag-ibig na handang sumugal, kahit ang kapalit ay ang lahat. Handa na ba kayong masaktan, kiligin at mainis? Ito ang The Cold-Hearted Billionaire Fell in Love with the Beggar. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ang buhay ng cold-hearted billionaire na si Jeffrey ay umikot na lamang sa walang katapusang stress. Pinirmahan ng mga dokumento at mga mabibigat na responsibilidad sa kanilang dambuhalang kumpanya. Wala siyang pahinga, walang oras para sa sarili at lalong walang puwang sa kanyang puso para sa pag-ibig. Ngunit ang kanyang tila sementadong mundo'y nayanig sa isang kirili-marima na kahapon. Dahil sa matinding pagod sa pagmamaneho, muntik niya nang masigasaan ng isang babaeng marungis, nakayapak at tila walang takot tumawid sa gitna ng daan. Galit na bumaba si Jeffrey upang bulyawan ang tanga na naging mitsa ng kanyang kamatayan. Ngunit sa sandaling humarap si Clara at nagpakumbaba, gamit ang napakahinhin at malanghel nitong tinig, may kung anong kwerda sa puso ng bilyonaryo ang biglang pinitik. Sa isang biglaang desisyon na hindi niya maipaliwanag, maging sa kanyang sarili, kinuha ni Jeffrey ang dalaga, dinala sa kanyang mansyon at binihisan upang maging isa sa kanyang mga kasambahay. Sa ilalim ng pangangalaga ng mayordomang si Manang Lusing, ang dating marungis na pulubing iniwan ng malupit na tiyahin sa kalye, unti-unti nang nagbago ng anyo. Ang maamong mukha ni Clara at ang busilak nitong kalooban ang naging tanging musika at gamot sa tuwing stress si Jeffrey mula sa trabaho. Ang simpleng yakap ng pasasalamat mula sa dalaga ay sapat na upang matunaw ang yelo sa puso ng binata. Ngunit ang panandaliang katahimikan sa mansyon tuluyang mawawasak sa pagbabalik ng mapagmataas, matapobre at gahaman sa perang ina ni Jeffrey. Sa unang sulyap pa lamang naging impyerno na ang buhay ni Clara sa ilalim ng matatalas na salita at mapanghusgang mga mata ng ginang. Para sa ina ni Jeffrey, si Clara ay isang basura, isang manggagamit at isang magnanakaw na may maduming estratehiya upang limasin ang kanilang kayamanan. Magagawa kaya ni Jeffrey na maging kalasag ng babaeng unti-unting nagiging dahilan ng kanyang paghinga? Hanggang saan kayang ipaglaban ng isang makapangyarihang bilyonaryo ang isang laking kalye laban sa sarili niyang dugo at laman? At sa gitna ng sigalot at panlalait at banta ng pagpapatalsik, mananatili ba si Clara sa tabi ng lalaking tinuturing niyang anghel? O pipiliin niyang bumalik sa lansangan upang wag nang maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pamilya ng lalaking kanyang minamahal? Ang bawat segundong lumilipas, tila isang malalim na karayom na tumutusok sa sentido ni Jeffrey. Halos isang buwan na mula nang pumanaw ang kanyang ama at ang mga balikat niya ay tila pasa ng buong mundo. Ang kanilang kumpanya na dati pinatatakbo ng kamay ng isang batikang leader, ngayon nasa ilalim na ng kontrol ng isang lalaking halos hindi na matandaan kung kailan ang huling beses na nakapagpahinga siya na mahimbing. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga naglalakihang mata na nakatitig sa kanyang pagmamaneho. Pagod, yun lang ang nararamdaman ni Jeffrey. Gusto na lang niyang makauwi, makapagpahinga at makalimutan kahit sandali ang sunod-sunod na meeting at mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Ngunit habang binabagtas niyang isang madilim na bahagi ng highway, isang anino ang biglang sumulpot sa gitna ng kalsada. Screech! Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa semento o malingaw-ngaw sa buong paligid. Muntik na siyang makasagasa. Dahil sa matinding adrenaline at galit, agad tinabi ni Jeffrey ang kanyang sasakyan at pabagsak na bumaba.
Ang kanyang mga mata naglalagablab sa inis. Isang inis na matagal niya nang kinikimkim sa araw na yon. Hey, tanga ka ba? Bulyaw ni Jeffrey habang papalapit sa babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada, tila tulala at hindi makagalaw. O hindi ka lang talaga marunong makiramdam sa paligid mo? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Ang babae dahan-dahang humarap. Sa liwanag ng streetlights, nakita ni Jeffrey ang isang mukha na puno ng alikabok at dumi. Ang buhok nito ay gusot, ang damit punit-punit at ang mga mata nito, mga matang tila nakaranas ng lahat ng uri ng sakit sa mundo, ay bumaling sa kanya. Pasensya na po, mister. Mahinhin itong sagot. Ang boses nito ay kalmado, malambot at puno ng sinseridad na sa isang iglap ay tila nagpatahimik sa ingay ng utak ni Jeffrey. Akmang tatalikod at aalis na ang babae nang di man lang nagrereklamo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mabilis na nahawakan ni Jeffrey ang braso nito. Di niya inalintan ang dumi ng suot nito. Ang tibay ng hawak niya ay tila isang pangako. Teka, mariin niyang sabi. Tinitigan niya to ng malalim. Bakit ka pagalagala lang sa daan? Alam mo bang muntik na kitang mapatay? Ang babae ay napayuko, nahihiya sa kanyang kalagayan. Dahil po, pulubi ako. Wala naman po akong ibang pupuntahan. Sa sandaling yon, isang kakaibang emosyon ang dumaloy kay Jeffrey. Hindi to awa, hindi to galit. Ito ay isang uri ng pagnanais na protektahan ang nilalang na nasa harapan niya. Come with me, utos niya. Po, saan niyo po ako dadalhin? Tanong nito, ang boses ay nangangatog sa takot. Ipapakulong niyo po ba ako? Wala naman po akong ginagawang masama. No, sagot ni Jeffrey, mas mahinahon na ngayon. May trabaho kong ibibigay sa'yo. Nagliwanag ang mukha ni Clara. Sa gitna ng gutom at hirap ang alok na yon, tila isang himala. Habang naglalakad sila, patungo sa sasakyan, di mapigilan ni Clarang mag-alinlangan. Pasensya na po, baka mamaho po itong sasakyan ninyo nang dahil sa akin. Nahihiyang bulong niya. Inalala ang pagkapulubi niya simula nang iwan siya ng kanyang tiyahin. Just keep quiet, tugon ni Jeffrey sabay bukas ng pinto ng sasakyan. At wag mo na akong gamitan ng po. Mukha namang di nagkakalayo ang edad natin. Pagdating sa mansyon, halos mawala ng malay si Clara sa laki ng gusali. Nang bumaba sila sa malubong agad si Manang Lusing, ang matandang mayordoma na ang mukha agad na puno ng pagtataka. Senyorito Jeffrey, sino po tong kasama ninyo? Bakit ang dumi? Anong pangalan mo? Tanong ni Jeffrey, hindi nililingon ang mayordoma. Clara po, sagot ng babae. Manang turuan mo siya. I want her to be one of our maids, desisyon ni Jeffrey. Habang naglalakad si Jeffrey pabalik sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang isang kakaibang kagaanan. Ang kanyang utak na dati laging puno ng problema sa kumpanya, ngayon tutok na sa kung paano magbabago ang buhay ng babae na nakilala niya sa gitna ng dilim. Di niya alam kung tamang desisyon niya, pero sa unang pagkakataon, matapos ang pagpanaw ng ama, nakaramdam si Jeffrey ng kaunting pag-asa. Ang buhay niya na dati puno ng yelo, tila unti-unting natutunaw. Ang mansyon ni Jeffrey tila isang napakalaking hawla ng karangyaan. Para kay Clara, bawat hakbang sa sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila isang panaginip na anumang oras maaaring maglaho. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng ibang mga kasambay sa kanya, mga matang puno ng pagtataka, panghuhusga at kaunting awa. Iha, intindihin mo lang ang mga sinasabi ko. Malumanay na sabi ni Manang Lusing habang ginigiya si Clara sa isang maliit na silid sa service wing. Ang trabaho mo rito, tagalinis ng mga kwarto sa itaas. Huwag kang lalampas sa iyong limitasyon, naiintindihan mo ba? Opo, Manang. Maraming salamat po sa oportunidad na to. Tugon ni Clara, ang kanyang boses nanginginig pa rin sa pasasalamat. Bago siya sumabak sa trabaho, dinala siya ni Manang Lusing sa isang palikuran. Nilabas sa matandang mayordomang isang set ng uniforme ng kasambahay. Malinis, presko at maayos. Maligo ka ng maigi. Gamitin mo lahat ng sabon at shampoo kailangan mo. Siguraduhin mo mawawala lahat ng dumi ng kalye sa katawan mo. Di maaaring makita na Senyorito Jeffrey na may bakas pa ng kahapon ang kanyang bagong maid. Habang nakatayo sa ilalim ng mainit na shower, di napigilan ni Clarang mapaluha. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging tubig na dumidikit sa kanyang balat ay galing sa ulan o sa pampublikong gripo sa kalye. Ngayon, ang mainit na tubig tila humuhugas hindi lang sa dumi ng kanyang katawan, kundi pati sa bigat ng mga pangaaping dinanas niya sa kamay ng kanyang tiyahin.
Nang matapos, mabilis niyang sinuot ang uniforme. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Di na siya ang babaeng gusgusin na nakita ni Jeffrey sa kalsada. Kahit pa payak, ang kanyang natural na ganda, ang amo ng kanyang mukha. At ang kislap ng kanyang mga mata ay lumutang. Maya-maya pa bumaba si Jeffrey mula sa kanyang silid. Bihis na ito ng pambahay. Isang simpleng t-shirt at pantalon na nagpapakita ng kanyang malalapad na balikat. Napatigil siya sa paghakbang na makita si Clara na abala sa paglilinis sa may hallway. Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin. Si Jeffrey na sanay sa mga babaeng mapanghusga at materialistiko sa mundo ng negosyo ay natigilan. Ang babaeng nasa harapan niya hindi lamang basta maid. Meron tong natural na ningning na hindi kayang takpan ng anumang uniforme. Clara, tawag ni Jeffrey. Sir Jeffrey, yumuko si Clara bilang paggalang. Maayos ng itsura mo, puna ni Jeffrey. Ang kanyang boses ay mas malalim at hindi gaanong matigas gaya ng dati. Gusto ko lang sabihin na magtatrabaho ka ng maigi. Huwag mong hayaang may manakit sa'yo rito. Maraming salamat po, Sir Jeffrey. Pinapangako ko po aayusin ko ang trabaho ko. Di ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Sagot ni Clara na may kasiguraduhan sa kanyang tinig. Di nakaligtas sa paningin ni Manang Lusing ang pagbabagong yon. Na makaalis si Jeffrey, lumapit ang matanda kay Clara. May halong ngiti at babala. Nakita mo ba ang mga mata ni Senyorito? Iba ang tingin niya sa'yo, iha. Maging maingat ka, hindi lang sa trabaho, kundi sa damdamin mo rin. Manang, wala pa po sa isip ko ang ganyan. Tanggi ni Clara, bagaman di niya maitago ang pamumula ng pisngi. Ang gusto ko lang makapagtrabaho ng marangal. Sana nga, bulong ng matanda. Sa kabila ng pagiging abala sa paglilinis, di mawala sa isip ni Jeffrey ang imahe ni Clara. Sa kanyang opisina, kahit tambak ang mga papeles, ang kanyang isip laging bumabalik sa mansyon. Iniisip niya ano na ang ginagawa ni Clara, kung napapagod ba ito, kung inabi ba ito ng mga maids. Para sa isang bilyonaryong sanay sa kontrol, ang nararamdaman niya kay Clara ay isang bagay na nakakatakot. Ngunit sa bawat pag-iisip niya sa dalaga, ang stress sa dala ng paghawak sa kumpanya tila naglalaho. Para kay Jeffrey, si Clara hindi lang basta pulubi na kanyang tinulungan. Siya ay naging anino ng kapayapaan sa gitna ng kanyang malugod na buhay. Hindi niya alam ang maliit na desisyon na iyon ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim at mas delikadong paglalakbay. Ang mansyon na dating tahimik at malamig, unti-unti nang nagkakaroon ng ibang kulay. Para sa mga kasambahay, ang pagdating ni Clara ay di lang pagdating na isang bagong katulong. Ito ay pagdating na isang espesyal na atensyon mula sa kanilang amo na si Jeffrey. Nagsimula ang araw sa isang tensyonadong umaga. Habang nagdidilig ng mga halaman sa garden si Clara, kasama na ibang mga maid, di maiwasan ng ilan na magbulungan. Nakita niyo ba? Si Sir Jeffrey mismo ang nagdala sa kanya rito, bulong ng isa sa mga maid, habang nakatingin kay Clara na masaya nakikipagkwentuhan kay Betyang. Kala mo naman kung sino? Pulubi lang naman ang dating, diba? Dito nakalampas sa pandinig ni Clara, ngunit pinili niyang manahimik. Sanay siya sa mga salitang nakakasakit. Mas masahol pa ron ang narinig niya nung nasa kali pa siya. Betyang, hayaan mo lang sila. Mahinang sabi ni Clara. Ang mahalaga, nagtatrabaho tayo ng maayos. Samantala, sa loob ng opisina, hindi makapag-focus si Jeffrey. Ang mga graphs at financial reports sa harap niya tila nagiging blur. Ang tanging malinaw na imahe sa kanyang isipan ay si Clara. Ang paraan ng pagngiti nito, ang pagiging marespeto nito at ang paraan ng pagyakap nito sa bawat maliit na oportunidad na ibinibigay nila. Hindi niya na natiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang mansyon. Manang Lusing? Panimula ni Jeffrey nang sagutin ng mayordoma ang telepono. Yes, senyorito? Si Clara, anong ginagawa niya ngayon? Tanong ni Jeffrey. Ang kanyang boses ay may bakas ng pag-aalala. Natawa ng bahagya si Manang Lusing sa kabilang linya. Concern na concern kayo senyorito. Huwag kayong mag-alala, nasa garden siya. Tinulungan si Betyang. Maayos naman ang bata, masipag. Napabuntong hininga si Jeffrey. Salamat, Manang. Nang umuwi si Jeffrey galing sa kumpanya, hindi siya dumating nang walang dala. May bitbit siyang mga milk tea. Ang usong inumin na hindi pa natitikman ni Clara.
Tinawag ni Manang Lusing ang lahat ng mga maid sa living room. Ang iba, na galing pa sa itaas, ay bumaba ng nagmamadali. Wow sir, may pa-milk tea tayo? Biro ni Betyang. Bawas ba ito sa sweldo natin? Natawa si Jeffrey, isang bihirang pagkakataon na makita siyang nakangiti. Sige, kung gusto nyo, babawasan ko. Biro din niya. Sa gitna ng tawanan napansin ni Jeffrey si Clara na nasa dulo, tila nahihiyang lumapit. Agad na lumakad si Jeffrey patungo dito, hawak ang isang cup na may special label. For you, sabi ni Jeffrey. Iniaabot ito kay Clara. Tumahimik ang paligid. Ang mga mata ng ibang maid ay tila nanlilisik sa inggit. Ang special flavor na inabot ni Jeffrey kay Clara ay di lang basta inumin. Ito ay pahayag na may pagkiling siya sa dalaga. Salamat po, Sir Jeffrey, utos ni Clara. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig upang habang tinatanggap ang milk tea. Unang higop pa lang niya ng laki na ang kanyang mga mata. Ang sarap po pala nito. Hayaan niyo na muna silang magpahinga, ani Jeffrey sa mga maid na nagdudulot ng palakpakan at hiyawan sa mga ito. Ngunit ang hiyawan hindi para sa lahat. Ito ay dahil sa nakikita nilang espesyal na pagtrato kay Clara. Clara, halika muna rito. Anyaya ni Jeffrey, tinutukoy ang living room. May gusto akong itanong sa'yo. Pinigilan ni Manang Lusing ang ibang maid na susunod sana. Mga ineng, magsikilos na kayo. Di tayo binabayaran para makichismis. Sa living room, naupo si Jeffrey sa tapat ni Clara. Ang distansya nila ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Komportable ka lang ba rito? May nang-aapi ba sa'yo? Seryosong tanong ni Jeffrey. Opo sir, mas okay na po to kaysa sa kalye, sagot ni Clara. Bakit niyo po ako tinulungan? Tanong ni Clara, ang matapang na tanong na nagpatigil kay Jeffrey. Di agad nakasagot si Jeffrey. Pakiramdam niya na samid siya sa sarili niyang hangin. Ayoko lang na may nakikitang nahihirapan. Sagot niya ng pautal-utal. At kung nakakaangat ka, hindi ba't dapat tumulong ka? Sana lahat ng tao, tulad ninyo, nakangiting sabi ni Clara. Ang ngiting yon ang tumago sa puso ni Jeffrey. Isang ngiting totoo, walang halong pagpapanggap at walang halong interes sa kanyang pera. Sa isang iglap dahil sa labis na pasasalamat, tumayo si Clara at niyakap ang binata. Salamat po sa lahat. Napatulala si Jeffrey. Ang init ng katawan ni Clara, ang amoy ng sabong panligo na ginamit nito at ang katapatan ng yakap nito. Para kay Jeffrey, ito ang pinaka-peaceful na sandali sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gilid, isang pares na mga mata ang nanonood. Si Betyang na hindi na mapigilan ng pag-usisa. Niyakap mo si Sir Jeffrey, Clara. Kinilig ako para sa inyo. Namutla si Clara hanggang sa kanyang mga tenga. Alam niyang simula na ito ng mas malaking gulo. Ang selos ng iba at ang mapanuring tingin ng mundo. Ang gabing yon hindi naging tahimik para kay Jeffrey. Habang nasa loob ng kanyang silid, hindi maalis sa kanyang balintataw ang haplos na yakap ni Clara. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng tunay na koneksyon sa isang tao. Hindi dahil sa negosyo o sa kanyang yaman, kundi dahil sa purong pasasalamat. Ngunit ang katahimikang to nabasag ng pagtunog ng kanyang cellphone. Sa screen nakita niya ang pangalang Mommy. Agad tumigas sa ekspresyon ni Jeffrey. Alam niya hindi tawag ng pagmamahal ang dahilan ng pagtawag ng kanyang ina. Mabilis niyang tinapos sa mga papeles na nakapatong sa mesa bago sagutin ang tawag. Ang tagal bago mo sagutin ang tawag ko. Bungad ng matinis na boses ng ginang sa kabilang linya. I just want to tell you na bukas ay uuwi na ako. How's our company? Sana naman may napapakinabang ka na sa mga pinirmahan mo. Imbes kamustahin siya, ang kumpanyang inuna ng kanyang ina. Ramdam ni Jeffrey ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Fine, malamig niyang sagot. Great, siguraduhin mong walang palpak sa pag-uwi ko. Pagtatapos ito bago tinuloy ang pinatay ang tawag. Nawala ng gana sa Jeffrey. Ang pag-uwi ng kanyang ina ay nangangahulugan ng isang malaking hamon. Alam niya ang ugali nito, mapagmataas, matapobre at laging nakatuon sa estado sa buhay. Ano na lang ang gagawin nito kapag nakita isang babaeng galing sa lansangan naninirahan sa ilalim ng kanilang bubong. Kinabukasan, maagang umuwi si Jeffrey. Gusto niyang maging handa lahat, lalo na ang mga kasambahay. Manang Lusing, tawag niya sa mayordoma habang seryosong nakatingin sa malayo. Senyorito, bakit ganyan ang mukha ninyo? Tila pinagsakloban kayo ng langit at lupa.
Biro ng matanda, bagaman bakas ang pag-aalala sa boses nito. Uuwi na si Mom, maikling tugon ni Jeffrey. Tumigil sa pagwawali si Manang Lusing. Agad niyang naintindihan ng panganib. Natatakot kayo na baka makita niya si Clara, hindi ba? Tumango si Jeffrey, napahawak sa kanyang sentido. Hindi ko alam kung paano siya ipapaliwanag. Masyadong maraming katulong dito para magdagdag pa ng isa at alam nating di niya gustong nakakakita ng taong aba sa loob ng mansong ito. Huwag kayong mag-alala, senyorito. Pagpapakalma na matanda sa kanya. Ako ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi siya magiging abala sa iyong ina. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, di napansin ni Jeffrey na si Clara nasa pintuan lamang ng silid, nakikinig. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Uwi na ang ina ng lalaking nakaligtas sa kanya at sa isang iglap naramdaman niya ang matinding pagbabanta sa kanyang pananatili. Nang gabing yon, di mapakali si Clara. Naglinis siya ng mga kwarto kahit na kintab ang mga ito sa pag-asang mawawala ang kanyang kaba. Doon siya nakita ni Jeffrey. Clara, tawag ni Jeffrey nang pumasok siya sa kwarto. Sir, sa labas ka na muna. Hayaan mo mga maid tumapos niyan. Malumanay niyang utos, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bago tuluyang lumabas, hindi sinasadya, humawak ang kamay ni Jeffrey sa kamay ni Clara. Ilang sandaling katahimikan ang namayani. Nothing, sabi ni Jeffrey bago hinawakan ang dalaga. Lumabas si Clara ngunit ang isipan di mapalagay. Tinanong niya si Manang Lusing. Manang, bakit po wala sa mood si Sir Jeffrey? Siguro problema lang sa kumpanya, pagdadahilan ng matanda. Ayaw niyang takutin ang dalaga ngunit alam nilang lahat ang pag-uwi ng ina ni Jeffrey isang bagyong unti-unting lumalapit. Ang langit sa labas, nagsisimula na ring dumilim, tila isang babala sa bagyong dala ng pagbabalik ng ginang. Isang bagyong susubok sa kahanggansa ng kanyang panindigan ni Jeffrey para sa babaeng unti-unting nagpapabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, ang katahimikan ng manson ay nabasag ng tunog ng mamahaling takong na tumutunog sa marmol na sahig. Si Doña Matilda, ang ina ni Jeffrey, dumating ng walang pasabi. Bitbit ang bagsik ng isang reyna na gustong kontrolin ang kanyang kaharian. Sino nag-utos sa inyong magdagdag ng kasambahay sa pamamahay ko? Sigaw ng Donya. Ang boses ay parang kidlat na yumanig sa loob ng mansyon. Si Clara na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit sa sala napatigil. Ang kanyang mga kamay nanginig. Dahan-dahan siyang yumuko, pilit tinatago ang kanyang mukha. Habang ibang mga kasambahay nagsipagtago sa kani-kanilang mga pwesto. Mom! Mabilis bumaba ng hagdan si Jeffrey. Ang kanyang mukha puno ng iritasyon. Kababalik mo lang pero boses mo na agad ang nagpapatakbo ng bahay na to. Di ba pwedeng kumalma ka na lang muna? Kumalma? Jeffrey, hindi ako nagtatrabaho ng matindi para makakita ng kusinong dumi sa loob ng mansion ko. Tinuro ng Donya si Clara na ngayon halos mapunit na ang labis sa pagpigil ng iyak. Siya ba ang tinutukoy nila? Ang pulubing pinulot mo sa kalsada. Napapikit sa Jeffrey. Ang kinatatakutan niya ay nangyari na. Mom, hindi siya dumi. Si Clara siya at ang pagpasok niya rito, desisyon ko. Kailangan niya ng trabaho at kailangan ko ng maaasahang tao. Aasahan mo? Isang pulubi? Tumawa ang Donya, isang tawang puno ng pangungutya. Alam mo ba gaano kadaling magnakaw ng mga taong katulad niya? Alam mo ba na baka estratehiya lang niyang muntikan ng makasagasa para makapasok dito at limasin ang yaman natin? Di na nakapagpigil si Clara. Sa kabila ng takot, ang dignidad niya bilang tao ang nanaig. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. Ang mga mata ay nanginginig sa katapangan. Hindi ko po gagawin ang sinasabi ninyo. Mahinahon ngunit matatag na wika ni Clara. Pulubi po ako, oo. Pero alam ko po ang tama sa mali. Hindi po ako magnanakaw. Nagdilim ang mukha ng Donya. Hindi siya sanay na sinasagot ng isang katulong. Sumasagot ka pa. Alam mo ba kung anong lugar mo rito? Huwag mo siyang sigawan, Mom. Humarang si Jeffrey sa pagitan ng kanyang ina at ni Clara. Kung paaalisin mo siya, ako ang makakalaban mo. Hindi ko hahayaan itapo mo ang taong tumulong sa akin gumaan ang pakiramdam sa gitna ng pressure sa kumpanya. Pressure? Yan ba ang dahilan? Dahil sa pag-feel good mo, mapapasok ka ng basura. Ang Donya ay hindi natitinag. Ang kanyang mga mata nandilisik sa galit. Di na matiis ni Jeffrey ang tensyon. Hinawakan niya ang kamay ni Clara, isang mahigpit at protektadong hawak, at inaya na ang dalaga palayo sa kanyang ina. Aalis muna kami. Huwag mo siyang lalapitan, Mom. Pinagmasdan ng Donya ang pagtalikod sa kanyang anak.
Ang puot sa kanyang dibdib lalong tumindi. Para sa kanya, si Clara ay isang cancer na dapat alisin sa kanilang buhay. At gagawin niyang lahat para lang mapatalsik ito. Sa garden, malayo sa paningin ng Donya, huminto ang dalawa. Huminga ng malalim si Clara. Ang mga mata ay puno ng luha. Mukhang ayaw talaga ng mommy mo na nandito ako, Sir Jeffrey. Siguro mas mabuting umalis na lamang ako. Humarap si Jeffrey sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Don't mind her. Dito ka. If I say dito ka, dito ka. Akong bahala sa lahat. Hindi kita hayaan na bumalik sa lansangan. I will be your shield, Clara. Sa sandaling yon, di na napigilan pa ni Clara ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya si Jeffrey, isang yakap na puno ng pag-asa at pasasalamat. Naramdaman ni Jeffrey ang tibok ng puso ng dalaga at sa sandaling yon alam niya hindi niya na kayang pakawalan pa ang babaeng ito. Ngunit sa malayo, nakatanaw ang Donya mula sa bintana, ang mga kamay nakakuyom na mahigpit. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Jeffrey, bulong niya sa sarili. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataon wala ka ng choice kundi paalisin siya. Di na mapakali si Doña Matilda. Para sa kanya, bawat minutong nananatili si Clara sa loob ng mansyon ay isang mansa ng kanilang dangal. Hindi siyang tipong sumusuko. Kung di niya kayang paalisin si Clara gamit ang lakas, gagamit siya ng panlilindang. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa hapunan, pumasok ang Donya sa silid ni Jeffrey. Alam niya, wala ron ang kanyang mga anak, kaya't mabilis niyang binuksan ang drawer kung saan nakatago ang mahalagang dokumento at isang mamahaling relos na regalo ng ama ni Jeffrey. Nilagay niya ang relos sa loob ng maliit na bulsa ng apron ni Clara na nakasabit sa laundry area. Pagkatapos, tumawag siya ng mga security at kasambahay. May nawawala akong mahalagang gamit, sigaw niya, sapat para marinig ng buong mansyon. Nagtaka ang lahat. Mabilis nag-inspeksyon ng mga security sa mga gamit ng bawat maid. Nang marating nila ang pwesto ni Clara, ramdam ng dalaga ang kaba. Wala po akong kinuha. Promise, pagmamakaawa niya. Tingnan natin. Malamig na wika ng Donya. Nang kapkapan si Clara at ilabas sa mga gamit sa kanyang apron, nahulog ang mamahaling relo sa sahig. Tumunog to ng malakas. Nanlaki ang mata ng lahat ng kasambahay. Si Betty ang napatakip ng bibig. Magnanakaw! Sigaw ng Donya. Nakita niyo na? Hindi ko sinasabi to dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Magnanakaw ang pulubing ito? Hindi po. Hindi ko po alam kung paano napunta sa akin yan. Manang maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Clara. Tumingin siya kay Manang Lusing, ngunit kahit ang matanda, mukhang naguguluhan at natatakot sa otoridad ng Donya. Wala nang paliwanag. Ilabas siya rito ngayon din. Utos ng Donya. Bago pa man siya mahila ng mga security, bumukas ang pinto ng mansyon. Dumating si Jeffrey, nakita niyang eksena. Si Clara na nakaluhod, umiiyak at ang Donya na nakatayo ng matayog sa harap nito. Anong nangyayari dito? Boses ni Jeffrey. Isang boses na nagpatigil sa lahat. Jeffrey, nahuli namin siyang magnanakaw ng gamit ko. Paliwanag ng Donya nang walang alinlangan. Lumapit si Jeffrey kay Clara. Tiningnan niya ang relo sa sahig. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina. Clara, tumayo ka. Nang sumunod ang dalaga, hindi siya tumingin sa Donya. Mom, sigurado ka ba rito? Dalang alam ko si Clara ang babaeng kahit gutom na gutom sa kalsada, hindi kumukuha ng kahit anong hindi sa kanya. Evidence is evidence, Jeffrey. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Evidence? Tanong ni Jeffrey. Betsyang, nasaan ang CCTV sa laundry area? Namutla ang Donya. Di niya inaasahan na itatanong to ni Jeffrey. Sir, may maintenance po kasi ang CCTV doon kahapon. Nauutal na sagot ni Betyang. Ngumiti na mapait si Jeffrey. Funny, right? Bakit ngayon pa may nawawalang gamit? Mom, hindi ako tanga. Kung gusto mo siyang paalisin, gumamit ka ng tamang paraan, hindi yung naninira ka ng dangal ng ibang tao. Kinuha ni Jeffrey ang relos at binitawan to sa mesa. Clara, pasok sa loob. Manang, siguraduhin mong walang manggugulo kay Clara sa loob ng kwarto niya. Jeffrey, pinapahiya mo ko sa sarili mong bahay? Sigaw ng Donya, ngunit hindi na siya nilingon ng anak. Nang makapasok sa kwarto, humagulgol si Clara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod.
Sir Jeffrey, bakit niyo po ako pinaglalaban? Hindi niyo po deserve ang ganitong gulo dahil sa akin? Pumasok si Jeffrey sa kwarto at umupo sa tabi ni Clara. Dahil nakikita kong totoo, Clara. At higit sa lahat dahil ayokong mawala ka. Ang sandaling yon ang nagpatunay kay Clara. Hindi lang basta amo ang turing sa kanya ni Jeffrey. May malalim na pagkiling na hindi na kayang itago ng bilyonaryo. Ngunit alam nilang dalawa hindi titigil ang Donya. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi matanggap ni Doña Matilda ang pagkatalo. Sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalalim ang kanyang galit, hindi lang dahil kay Clara kundi sa katotohanan na unti-unti nang nawawala ng kontrol ang kanyang anak sa mga desisyong ginagawa nito. Habang ang mansyon ay nababalot ng tensyon, si Clara hindi mapakali. Alam niya, siya ang mitsa ng lahat ng gulo. Sa tuwing nakikita niyang nagbabangayan ng mag-ina na dudurog ang kanyang puso, hindi niya gustong maging sanhi ng pagkawatak-watak ng pamilya ni Jeffrey. Kinabukasan habang nasa trabaho si Jeffrey sa kumpanya, hinarap ni Doña Matilda si Clara sa library. Walang ibang tao, ang atmosfera ay mabigat, tila may paparating na bagyo. Akala mo ba nanalo ka na? Panimula ng Donya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Nilabas niya isang makapal na sobre at nilapag to sa mesa. Ang kapalit ng paglayo mo kay Jeffrey, sapat na to para magsimula ka ng bagong buhay nang malayo sa aming paningin? Tiningnan ni Clara ang sobre. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, Donya. Hindi ito alok, Clara. Ito ay ultimatum. Matigas na wika ng Donya. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong ang kumpanya ni Jeffrey ang guguho. Marami akong koneksyon at kaya kong sirain ang pangalan niya sa isang iglap lamang. Gusto mo ba siyang mawala ng lahat ng dahil lang sa pag-ibig mo? Nang hina si Clara, alam niya na kayang gawin ng Donya ang banta nito. Ang bilyonaryong kumpanya ang pinagbubuhusan ng pagod ni Jeffrey ay magiging abo na lamang ng dahil sa kanya. Ang pagmamahal niya kay Jeffrey ay hindi sapat para ipagpalit sa kinabukasan nito. Bibigyan kita hanggang bukas ng gabi, patuloy ng Donya. Umalis ka nang hindi niya alam. Kapag nalaman kong nakita pa kayo, hindi lang siyang sisirain ko kundi pati na rin ang mga taong malapit sa'yo dito sa mansyon. Paglabas ng Donya, naiwang tulala si Clara. Hindi siya umiiyak. Ramdam niya ang pagkamanhid ng kanyang buong katawan. Pagdating ng gabi, umuwi si Jeffrey na pagod ngunit may ngiti sa mga labi dahil alam niyang makikita niya si Clara. Sinalubong siya ni Clara sa may sala, ngunit iba ang mga mata nito. Puno ng lungkot na pilit nitong itinatago. Clara, okay ka lang? Tanong ni Jeffrey. Sabay lapit para hawakan ang pisngi ng dalaga. Opo, sir. Mahinang sagot ni Clara. Gusto niyang sabihin ng lahat, ngunit natatakot siya sa banta ng Donya. Sir, pwede po ba yakapin niyo ko? Ngayon lang. Nagulat man lamang si Jeffrey, agad niya itong pinagbigyan. Niyakap niya si Clara na mahigpit, damang-dama ang pangamba ng dalaga. Everything will be fine, Clara. I promise. Hindi, Jeffrey. Hindi magiging fine, isip ni Clara habang pumapatak ang kanyang luha sa balikat ng lalaki. Paalam. Kinabukasan habang abala ang lahat sa paghahanda sa pagbabalik ni Jeffrey galing sa isang business trip, tahimik na nag-impake si Clara ng iilang gamit. Iwan niya lahat ng binigay ni Jeffrey, ang magagandang damit, ang mga alaala. Sinulat niya ang isang liham na hindi niya kailanman balak ipadala. Nilagay niya to sa ibabaw ng kama sa kanyang silid. Sa bawat takbang niya palabas ng pintuan ng mansyon, naramdaman niyang parang hinihiwa ang kanyang puso. Nang makalabas siya ng gate, lumingon siya sa malawak na mansyon. Patawad, Jeffrey. Ito lang paraan para mailigtas kita. Ilang oras na nakalipas, dumating si Jeffrey. Pagpasok niya, agad niyang hinarap si Clara, ngunit tayong si Manang Lusing lang ang nakita niya na ang mukha ay bakas ang takot at kalungkutan. Manang, nasan si Clara? Tanong ni Jeffrey. Senyorito, wala na siya. Mahinang sagot ng matanda habang iniabot ang isang maliit na gamit na iniwan ng dalaga. Tumatakbong umakyat si Jeffrey sa kwarto ni Clara. Wala na ang mga gamit nito, walang bakas. Tanging ang kama na maayos na lamang ang naiwan. Clara! Sigaw niya sa kawalan. Sa ibaba, nakangisi si Doña Matilda. Pinagmamasdan ng anak mula sa malayo. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ngunit hindi niya alam. Ang pagkawala ni Clara ang magiging mitsa ng pagwawala ni Jeffrey na hindi niya pa kailanman mapipigilan. Ang mansyon naging parang libingan sa paningin ni Jeffrey.
Bawat sulok, bawat pintuan at bawat anino nagpapaalala sa kanya kay Clara. Ang bilyonaryong dati laging kalmado at kalkulado ang kilos, ngayon nagwawala na sa loob ng sarili niyang silid. Ang mga gamit nagkalat, ang mga baso basag sa sahig, isang refleksyon ng gulo sa kanyang puso. Nasaan siya? Sigaw ni Jeffrey. Ang boses umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi siya natulog, hindi siya kumain, sa halip tinawag niya ang kanyang mga tauhan at mga private investigator. Hanapin niyo siya. Iikot niyong buong lungsod, huwag kayong uuwi hanggat hindi niyo siya nakikita. Habang si Jeffrey ay nalulunod sa galit at paghahanap, si Doña Matilda naman na natiling mahinahon, humihigop ng tsaa sa terasa, tila walang nangyari. Alam niyang walang bakas na iniwan si Clara. Alam niya ng pulubing yon ay sapat ang talino para maglaho ng parang bula. Ngunit may isang bagay ang dinaisip ng Donya, ang determinasyon ni Jeffrey. Sa ikatlong araw ng pagkawala ni Clara, nakatanggap si Jeffrey ng impormasyon mula sa kanyang investigator. Sir, may nakakita sa isang babaeng kamukha ni Clara sa isang bus terminal patungo sa malayong probinsya, pero ang huling address na pinuntahan niya, isang eskinita sa Tondo. Di nag-atubili si Jeffrey. Sinakay ang sarili sa kanyang sasakyan at mabilis tinahak ang daan tungo sa lugar kung saan dating namamalagi ang dalaga. Ang Tondo, ang lugar na puno ng alikabok, ingay at kahirapan. Ito ang mundong dati niyang pinandidirihan, pero ngayon dito niya kailangan hanapin ang buhay niya. Habang naglalakad sa makipot na eskinita, nakaramdam si Jeffrey na matinding guilt. Dito ba natutulog si Clara? Dito ba siya nagugutom? Sa bawat takbang niya, unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Clara! Clara! Tawag niya. Di na alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Sa isang maliit na tindahan, may nakita siyang matandang babae na nagbebenta ng sigarilyo. Nasaan si Clara? Ang babaeng dating namamalagi ritong kinuha ng isang lalaki sa mansyon? Tinignan siya na matanda ng mabuti. Yung batang si Clara. Umalis na siya rito, iho. Sabi niya sa akin, wag na siyang hahanapin dahil may pupuntahan siyang malayo. Pero bago siya umalis, may iniwan siyang sulat para sa lalaking kumuha sa kanya. Sabi niya, ibigay ko lang daw kung may maghanap sa kanya. Dali-daling kinuha ni Jeffrey ang kupas na sobre. Nanginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Jeffrey, patawad kung umalis ako nang di nagpapaalam. Sa mundong kinagagalawan natin, hindi tayo po pwedeng magtagpo. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak mo o ng pag-aaway ninyo ng mommy mo. Mahalin mo ang sarili mo at sana wag mo na akong hanapin. Ito lang ang tayong paraan para maging masaya ka. Nagmamahal, Clara. Sa pagkabasa ng liham, ang galit ni Jeffrey na palitan ng sakit. Ngunit higit sa sakit, ang galit niya ay bumaling sa kanyang ina. Ngayon, sigurado na siya. Ang kanyang ina ang dahilan ng pag-alis ni Clara. Bumalik si Jeffrey sa mansyon. Hindi pumasok sa main door. Dire-diretso siyang pumasok sa library kung saan nagbabasa ang kanyang ina. Jeffrey, bakit ganyan ang itsura mo? Ang dumi mo, sigaw ng Donya. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Jeffrey. Ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng banta. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo kong sinungalingan, sigaw ni Jeffrey, dahilan upang mapaatras ang kanyang ina. Alam ko na ikaw ang nagtulak sa kanya. Anong sabi mo sa kanya para umalis siya? Sinira mong buhay ko. Ginawa ko yon para sa kumpanya natin, para sa kinabukasan mo, sigaw ng Donya, hindi pa rin nagsisisi. Di ko kailangan ng kumpanya kung wala siya. Sa sandaling yon, nagdesisyon si Jeffrey. Di na siya magpapakontrol. Iiwan niya lahat kung kinakailangan. Pero bago yon, kailangan niyang mahanap si Clara, di para sa trabaho, kundi para sa habang buhay. Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Laguna, kung saan ang tanging ingay ay ang huni ng kuliglig at lagaslas ng ilog, naninirahan si Clara. Ang buhay niya bumalik sa pagiging payak. Nagtatrabaho siya bilang tagalaba at katulong sa isang maliit na karinderya. Ngunit sa likod ng bawat haplos ng sabon sa damit, ang isipan niya laging nasa mansyon, kay Jeffrey. Isang hapon habang nag-aayos ng mga gamit sa lumang baul na pinagbilin sa kanya ng yumaong ina, may nahulog sa isang maliit na medalyon at isang kupas na birth certificate mula sa ilalim ng tela. Di niya to napansin noon dahil sa takot at hirap ng buhay. Ngunit nang basahin niyang nakasulat, halos mahulog siya sa kinatatayuan. Ang pangalan ng ama hindi lang isang ordinaryong tao, ito'y pangalan ng dating business partner ng ama ni Jeffrey. Ang lalaking naglaho rin matapos sa isang malaking eskandalo sa kumpanya 2 dekada nang nakalilipas. Ibig sabihin, bulong ni Clara, ang kanyang kamay nanginginig. Ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Jeffrey ay ang pagbagsak ng kumpanya nila ay may koneksyon sa dugo ko.
Hindi lang siya basta pulubi, siya'y anak ng taong pinagbibintangang nagnakaw at sumira sa reputasyon ng pamilya ni Jeffrey. Ang bigat ng katotohanan to ay higit pa sa anumang pang-aapi ng Donya. Habang abala si Clara sa pagpaproseso ng lahat, hindi niya alam na ang bawat galaw niya sinusundan na. Sa Maynila, hindi tumigil si Jeffrey. Gamit lahat ng yaman at koneksyon, pinasok niya ang mundo ng mga dating empleyado ng kanyang ama. Sa lumang record, nakita niyang isang litrato. Ang ama ni Clara, hawak ang kamay ng isang batang babae na may parehong medalyong suot ni Clara nung una silang magkita. Clara? Bulong ni Jeffrey. Nakatingin sa monitor ng kanyang laptop. Kaya pala may koneksyon tayong di ko maipaliwanag. Di siya nag-aksaya ng oras. Sinakay niyang sarili sa isang chopper patungo sa probinsya. Bawat minuto mahalaga. Di na siya nagmamaneho ng mabilis dahil sa galit, kundi sa pananabik makita ang babaeng pinagkaita ng tadhana. Sa kabilang banda, ramdam ni Clara ang isang kakaibang presensya, parang may nagmamasid. Lumabas siya ng karinderya at nakitang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat. Buwaba ang isang lalaki, hindi si Jeffrey kundi ang kanang kamay ng kanyang ina, si Mr. Gardo. Clara, malamig na bati ni Gardo. Alam na ng Donya ang tungkol sa tunay mong pagkatao at alam niya ang koneksyon ng ama mo sa pagkamatay ng ama ni Jeffrey. Hindi ka naligtas dito. Ano ang gusto niya? Tanong ni Clara, ang tinig matapang. Ang layuan mo si Jeffrey, habang buhay? Kung hindi, ipapapatay ko ang matandang nagpapatakbo ng karinderyang ito na kumukupkup sa'yo. Nanginig si Clara. Ang banta ng Donya hindi lang tungkol sa pera, ito'y tungkol sa buhay. Sa sandaling yon, narinig niya ang tunog ng chopper sa himpapawid. Alam ni Clara, si Jeffrey ang dumating. Dali-dali siyang tumakbo tungo sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng karinderya. Ayaw niyang madamay si Jeffrey sa gulong dulot ng kanyang dugo. Jeffrey, wag mo kong sundan, bulong niya sa hangin. Dahil kung mahahanap mo ko, mas lalo lang kitang ilalagay sa panganib. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng gubat, isang anino ang humarang sa kanya. Hindi si Mr. Gardo. Isang lalaking nakasuot na itim na jacket ang humablot sa kanyang braso. Nahanap din kita, Clara. Boses ni Jeffrey. Hingal na hingal at puno ng emosyon. Akala mo ba matatago mong katotohanan sa akin? Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng gubat. Ang bilyonaryong handang isakripisyo lahat at ang babaeng handang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng lalaking mahal niya. Ang hangin sa gitna ng masukal na gubat ay tila huminto sa pag-ihip. Sa ilalim na naglalakihang puno, nagharap ang dalawa. Si Jeffrey na halos himatayin sa pagod at emosyon at si Clara na nakatitig sa kanya na may halong takot at pagmamahal. Jeffrey, umalis ka na rito. Hindi mo alam ang pinapasok mo, sigaw ni Clara. Pilit kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. Hindi ako aalis nang wala ka, mariing sagot na Jeffrey. Ang kanyang mga mata nagniningning sa galit at pagmamakaawa. Nalaman ko ng lahat, Clara. Nalaman kong tungkol sa ama mo. Nalaman kong medalyong suot mo. Susi sa lahat ng sagot na pilit nilang tinatago sa akin. Napahinto si Clara. Alam mo na? Alam mo ng ama kong sinasabing nagnakaw sa kumpanya ng pamilya mo? Hindi siyang nagnakaw, sigaw ni Jeffrey. Dahilan upang mapahinto ang huni ng mga insekto sa paligid. Ang ama ko ang nagsabuatan sa business partner nila para iligpit ang ama mo dahil ayaw niyang matuklasan ang anomalya sa loob ng kumpanya. Clara, biktima ang pamilya mo. Biktima rin tayo ng kasinungalingan nila. Para kay Clara, ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Lahat ng hirap na dinanas niya sa kalye, ang pagiging pulubi, ang pag-iwan sa kanya ng tiyahin, lahat ng iyon, produkto ng kasakiman ng pamilya ng lalaking minahal niya. Kaya ba ayaw ng mommy mo na nandito ako? Tanong ni Clara. Ang boses niya nanginginig sa galit. Dahil alam niya na kung malalaman kong totoo, guguho ang perpektong imahe ng pamilya ninyo? Oo, sagot ni Jeffrey. Sabay luhod sa harapan ni Clara. Di niya inalinta na ang putik sa mamahalin niyang pantalon. Clara, patawarin mo ko. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan na ginawa nila sa pamilya ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala ka. Dito sa gubat na to, wala tayong ibang kilala kundi ang isa't isa. Simulan natin sa simula. Sa gitna ng tensyon, nakarinig sila ng mga kalusko sa paligid. Ang mga tauhan ni Mr. Gardo nagsimula na lumabas mula sa mga puno. Nakapalibot na sila sa dalawa. Senyorito, ibigay mo ang babae, utos ng Donya. Malamig na wika ni Gardo habang tinutok ang kanyang flashlight sa mukha ni Jeffrey.
Tumayo si Jeffrey. Niharang ang kanyang sarili sa harap ni Clara. Hinding-hindi. Kung gusto niyo siyang makuha, kailangan niyo munang lampasan ang bangkay ko. Jeffrey, wag! Sigaw ni Clara. Manahimik ka, Clara. Ngayon lang ako magiging matapang para sa sarili kong kaligayahan. Wika ni Jeffrey. Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw sa hangin. Ngunit hindi yon mula sa mga tauhan ni Gardo. Ang mga tauhan ni Jeffrey sumunod sa kanya, lumabas mula sa dilim. Nakahanda rin ang kanilang sariling depensa. Nagkaroon ng habulan sa gitna ng gubat. Sa kaguluhang yon, hinila ni Jeffrey si Clara. Takbo! Tumakbo sila ng mabilis. Ang mga sanga ng puno humahaplit sa kanilang balat, ngunit wala silang pakialam. Ang kanilang mga kamay magkahawak ng mahigpit, isang koneksyon na di kayang putulin ng bala, ng pera o ng kasaysayan. Nang makalayo sila at makarating sa isang ligtas na kubo, sa kabilang bahagi ng bundok, hingal na hingal silang huminto. Dito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tiningnan ni Jeffrey si Clara nang may matinding pagnanasa at pagmamahal. Clara, kahit anong mangyari, hinding-hindi na ako babalik sa mansyong iyon kung di ka kasama, pangako ni Jeffrey. Ngunit si Clara, habang nakatingin sa mga mata ni Jeffrey, nakaramdam ng pangamba. Alam niyang hindi titigil ang Donya. Ang katotohanang natuklasan nila ay isang bombang nakatakdang sumabog sa buong industriya ng negosyo. Jeffrey, kapag lumabas tayo dito, hindi lang tayo basta mga maid at bilyonaryo. Magiging magkaaway na tayo ng pamilya mo, babala ni Clara. Ngumiti si Jeffrey, isang ngiting puno ng pag-asa. Then let us be enemies. Dahil sa dulo ng lahat ng to, ikaw lang gusto kong makasama. Sa loob ng maliit na kubo, nagpalitan sila ng isang malalim at madamdaming halik. Isang halik na sumelyo sa kanilang kasunduan na harapin ang mundo ng magkasama, anuman ang kapalit. Ang malamig na hangin sa loob ng kubo ay hindi sapat para palamigin ang nagbabagang damdamin ni na Jeffrey at Clara. Ang bawat minutong lumilipas ay isang paalala ng oras nila'y mabilis na nauubos. Habang ang mga tauhan ni Doña Matilda patuloy na naghahalughog sa paligid ng kagubatan, sina Jeffrey at Clara ay abala sa pagbuo ng isang plano na yayanig sa pundasyon ng kanilang lipunan. Di tayo pwedeng magtago habang buhay, Jeffrey. Wika ni Clara habang hawak ang mga dokumento na nakuha mula sa record ng kumpanya. Ang mga papel na ito hindi lang basta papeles. Ito ang ebidensya ng malawakang panloloko, tax evasion at ang pagpatay sa kanyang ama 2 dekada nang nakakalipas. Alam ko, tugon ni Jeffrey. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Oras na ilaban natin to, mawawalang lahat. Ang yaman, ang mansyon, ang pangalan ng pamilya ko, lahat maglalaho. Handa ka ba sa gulong itudulot nito? Tumingin si Clara sa mga mata ni Jeffrey. Ang lalaking nasa harap niya hindi nang malamig na bilyonaryo na nakilala niya sa kalsada. Siya ay isang lalaking handang maging dukha para lamang pagbigyan ng hustisya at katotohanan. Jeffrey, ang dangal ng pamilya ko hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Kung ang kapalit ng hustisya ay ang pagkawala ng mansyon, mas pipiliin ko ang kalayaan? Gamit ang lumang satellite phone na dadala ng isang mga tapat na security ni Jeffrey na nakahanap sa kanila, agad nakipag-ugnayan ng binata sa pinakamalaking media outfit sa bansa. Di siya nagpatumpik-tumpik, binigay niya lahat ng ebidensya. Ang mga audio recording sa pag-uusap nila ng kanyang ina at mga dokumento na nagpapatunay sa sabuatan ng pamilya niya. Kinaumagahan ng buong bansa ay nagising sa isang malaking eskandalo, ang Royal Empire Corporation. Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Jeffrey ay naging headline sa bawat pahayagan. Ang balita di lang tungkol sa korupsyon, ito ay tungkol sa isang madilim na lihim. Ang pagkitil sa buhay ng isang inosenteng tao para lang mapagtakpan ang kasakiman. Habang pinapanood ang balita sa isang maliit na TV sa loob ng kubo, ramdam ni Clara ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Sa wakas, ang pangalan ng kanyang ama malilinis na. Ang katotohanan ay di na isang bulong sa dilim kundi isang sigaw na naririnig sa buong mundo. Nagawa natin, bulong ni Jeffrey. Di nagtagal dumating ang mga otoridad sa mansyon sa Maynila. Di na nakapagtago si Doña Matilda. Sa mga footage ng balita, nakita nila ang ginang, pilit kinukubi ang mukha habang pinapasok sa loob ng sasakyan ng mga pulis.
Ang kanyang pagmamataas na palitan ng takot. Ang kapangyarihan naglahong parang usok, ngunit ang tagumpay may kaakibat na pait. Habang naglalakad sina Jeffrey at Clara pabalik sa bayan upang sumuko sa mga otoridad at magbigay ng formal na testimonya, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Bawat ilaw ng kamera tila isang matalim na liwanag na naglalantad ng kanilang pagkatao. Sir Jeffrey, totoo ba na ikaw ang nag-leak ng mga dokumentong to laban sa sarili mong ina? Tanong ng isang reporter. Tinignan ni Jeffrey ang mga tao. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Clara at tinaas to para makita ng lahat. Ang hostisya hindi pumipili ng pamilya. Hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko dahil ito ang tama. Ang pamilya ko nagkasala at handa kaming harapin ang konsekwensya nito. Bawat salita ni Jeffrey tumagos sa puso ng mga nakikinig. Hindi siyang bilyonaryong nagtatago sa kanyang yaman. Siya ang bilyonaryong tumindig para sa katotohanan. Si Clara naman na dating tinawag na pulubi at basura, tumayo ng may dangal sa tabi ng lalaking nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa harap ng publiko, dinala sila sa isang ligtas na lugar para sa kanilang testimonya. Habang nasa waiting room, di mapigilan ni Jeffrey ang mapahinga ng malalim. Ang bigat na pasan-pasan niya, sa loob ng maraming taon, di na nabawasan. Ano nang susunod sa atin, Jeffrey? Tanong ni Clara. Wala na tayong mansyon, wala na tayong kumpanya, magiging ordinaryong tao na lamang tayo? Ngumiti si Jeffrey, hinawakan ang mukha ni Clara. Clara, simula nang makilala kita natutunan ko na ang yaman hindi nasusukat sa mansyon. Ang yaman ay pagkakaroon ng kapayapaan sa loob kasama ng taong mahal mo. Di natin kailangan ng mansyon para maging masaya, ang kailangan natin ay ang isa't isa. Sa kabila ng lahat ng gulo at panganib, nakita ni Clara ang katapatan sa mga mata ni Jeffrey. Ang dating cold-hearted billionaire tuluyan ng nagbago dahil sa pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali sa kalsada. Handa akong magsimula sa wala, Jeffrey. Sagot ni Clara, basta't ikaw ang kasama ko, hindi ako matatakot. Sa labas ng gusali, nagsimulang bumuhos sa malakas na ulan. Tila hinuhugasan lahat ng dumi ng nakaraan. Ang maskara ng pamilya ni Jeffrey tuluyang bumagsak at sa gitna ng pagguho ng kanilang mundo, isang bagong pundasyon ang nabuo. Isang pundasyon na gawa sa katotohanan, sakripisyo at pagmamahala na di kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang susunod na kabanata ay ang kanilang pagharap sa panibagong buhay, malayo sa ingay ng mansyon, malayo sa mapanghusgang lipunan at malapit sa tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay tungo sa isang simple ngunit makabuluhang kinabukasan ay nagsimula na. Alam nilang di magiging madali ang lahat, ngunit sa bawat hakbang, dala nilang lakas na isa't isa. Ang nakaraan di na nila po pwedeng baguhin, ngunit ang hinaharap na sa kanilang mga kamay na ngayon. 5 taon ang lumipas. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng dagat, malayo sa ingay ng syudad at sa mapanghusgang mata ng mataas na lipunan, may isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa. Ang hanging amihan ay humahalimuyak ng amoy ng dagat at sariwang bulaklak na tinanim sa maliit na hardin. Sa harap ng bahay, isang batang may edad na 4 ang masayang naghahabol ng paru-paro, habang ang kanyang ama, na ngayon nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong, abala sa pag-aayos ng isang lambat. Si Jeffrey hindi na ang bilyonaryong laging nakasimangot at laging nagmamadali. Ang kanyang mga mata na dati laging humahawak ng mamahaling ballpen at mga dokumento, ngayon ay magaspang na dahil sa pagtulong sa mga lokal na mangingisda. Ang kanyang mukha na dati laging pagod at puno ng stress, napalitan ng isang payapa at kontentong ngiti. Mula sa pintuan, lumabas si Clara. Bit-bit niya isang tray ng sariwang prutas at malamig na tubig. Ang kanyang aura hindi nang maamong pulubi na nakilala na Jeffrey sa kalsada. Siya ay isa na ngayong babaeng puno ng kumpiyansa, isang ina at isang katuwang sa buhay. Jeffrey, tama na muna yan. Magmerienda muna tayo, tawag ni Clara. Umiti si Jeffrey at inilapag ang kanyang ginagawa. Lumapit siya kay Clara at hinalikan to sa noo. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nasa mansyon tayo nakikipaglaban sa mundo. At eto tayo ngayon, sagot ni Clara, habang pinagmamasdan ang kanilang anak na naglalaro. Walang mansyon, walang dambuhalang kumpanya pero sobrang yaman sa kapayapaan.
Ang buhay nila hindi naging madali noong mga unang taon. Pagkatapos ng pagbubunyag ng katotohanan, dumaan sila sa mahahabang legal na laban. Kinailangan nilang harapin ang mga investigasyon, ang pang-uusig ng media, at ang kahihiyang iniwan ng pamilya ni Jeffrey. Si Doña Matilda nahatulan ng mahabang pagkabilanggo at ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya ay kinumpiska ng gobyerno bilang kabayaran sa mga anomalya. Nagsimula sila sa wala. Literal na nagsimula sila sa isang maliit na apartment sa lungsod bago nagdesisyon na lumipat sa probinsya upang tuluyang kumawala sa anino ng nakaraan. Si Jeffrey, gamit ang kanyang talino sa negosyo ay tumulong sa kooperatiba ng mga mangingisda upang mapaganda ang kanilang kita. Si Clara naman nagbukas sa isang maliit na bakery na ngayon dinadayo ng mga turista dahil sa sarap ng kanyang mga tinapay. Habang nagmemeryenda sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagbalik tanaw si Jeffrey. Clara, minsan iniisip ko, paano kung di ako bumaba ng sasakyan noon? Paano kung hinayaan lang kita sa kalsada? Hinawakan ni Clara ang kamay ni Jeffrey. Siguro hanggang ngayon nasa kalye pa rin ako, naghihintay ng himala. At ikaw? Siguro naging isang malamig na tao ka na lang na kinakainan ng sarili niyang kumpanya. Tadhanang gumawa ng paraan para pagtagpuin tayo, Jeffrey. Ang pagkakabunggo natin noon hindi aksidente. Yon ay simula ng ating totoong buhay. Biglang tumakbo ang kanilang anak patungo sa kanila. Humihingal sa katuwaan. Papa, Mama, may nakikita akong starfish sa dalampasigan? Dinala nila ang bata sa dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila ba naghihintay. Nagpipinta ng isang magandang alaala. Ang bawat alon na humahampa sa dalampasigan ay tila naguhugas sa bawat bakas ng sakit na kanilang nararanasan. Ngunit hindi ibig sabihin ito wala na silang hamon. Minsan nakakatanggap pa rin sila ng mga balita tungkol sa mga nakaraang koneksyon ni Jeffrey o mga pananakot mula sa mga dati nilang kaaway sa negosyo. Pero sa tuwing mangyayari yon, mas lalong humihigpit ang kapit nila sa isa't isa. Natutunan lang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa bodyguard, kundi sa tiwala sa bawat isa. Salamat, bulong ni Jeffrey habang nakayakap mula sa likuran ni Clara. Salamat dahil tinanggap mong isang tulad ko na dating puno ng puot at pagmamataas. Salamat din, Jeffrey, dahil tinanggap mo ko. Hindi bilang isang maid, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang kapantay at kapareha sa buhay. Sa kabila ng lahat, ang pagbagsak ng imperyo, ang pagkakakulong ng ina at ang hirap ng pagsisimula sa wala, nahanap nilang sagot sa tanong na matagal na nilang hinahanap. Ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon. Ito ay nasusukat sa laki ng pagmamahalan na kayang bumuo ng tahanan kahit sa gitna ng wala. Nang gabing yon, habang pinapatulog nila ang kanilang anak, nakita ni Jeffrey ang isang matandang litratong nakatago sa ilalim ng una ni Clara. Ito ay ang litrato nilang dalawa nung unang araw ni Clara sa mansyon. Ang itsura nila puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngumiti si Jeffrey habang nilalagay yon pabalik sa lugar nito. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang bawat desisyon ko noon, sabi ni Jeffrey. Ako rin, sagot ni Clara. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bilyonaryong dating cold-hearted at ang pulubing laking kalye ay natagpuan ang kanilang sariling bersyon ng happily ever after. Hindi itong uri ng happy ending na puno ng marangyang kasal o malalaking party. Ito ay ang happy ending na puno ng tawanan, simpleng almusal, mainit na yakap at ang seguridad na kahit anong bagyong dumating, sila ay mananatiling matatag. Ang kanilang kwento ay nagsilbing patunay na ang pag-ibig walang pinipiling estado sa buhay. Ang simpleng aksidente sa daan maaaring maging simula na isang walang hanggang paglalakbay. Habang pinipikit nila ang kanilang mga mata upang matulog, alam nilang bukas ang araw ay muling sisikat at muli silang magigising sa isang mundong sila ang may akda. Ang mansyon ay wala na. Ang yaman naglaho na, ngunit ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng unos ay mas matatag kaysa anumang bakal o ginto. At doon, sa gitna ng tahimik na buhay, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng tahanan. Alam nyo, mga giliw kong tagapakinig ng istorya ni na Jeffrey at Clara ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka sa bangko o kung gaano kalaki ang mansong tinitirhan mo.
Minsan ang pinakamahalagang regalo sa buhay dumadating sa parang hindi natin inaasahan. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pagkakamali, at sa gitna ng pagiging aba sa mata ng ibang tao. Tandaan natin, huwag nating husgahan ng isang tao base sa kanyang panlabas na anyo. Di natin alam ang taong pinamaliit natin ngayon ay siya palang magiging daan para masilayan ang tunay na kulay ng mundo. At para sa mga taong nasa ilalim ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil kahit gaano kadilim ang kalye na iyong tinatahak, darating din ang oras na ang tadhana mismo ang magbubukas ng pinto para sa iyong tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kakalimutang i-like, mag-comment ng inyong reaksyon at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na kapupulutan ng aral. Ako po si Miss Sandra. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat po.